Hello guys, welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, mag-update lang tayo tungkol po sa online lending app na ang kanyang pangalan ay si Easy Peso. So si Easy Peso ay nagawa na rin natin ng review several months ago. I think mga nasa 7 months ang nakalipas. Mula noon hanggang ngayon ay wala po tayong na-receive or natanggap na magandang feedback na ang online lending app na to ay nagbago na ng kanilang proseso, lalong-lalo na sa kanilang interest, processing fee at marami pang iba. So, kukumustahin natin ang inyong karanasan with ePeso. So, to go back sa ating review nung nakaraan, yan po ay 7 months ago. 7 months ago talaga ang ano niya, ang span na or period kung saan itong si ePeso ay pinakilala natin dito sa Usapang Loan at Online Lending. So, kayo ang tulay namin para magsabi na si ePeso ay may pagbabago na nangyayari. Kasi mayroon po tayong nakausap na isang source na sila daw ay bagong company na. Bagong company, same name, iba na daw ang nasa likod nito. So, they are trying to change kung ano yung mga ginagawa ng previous management. Hindi ako naniniwala dahil hindi naman ako umutang pa sa kanila at never kong gagawin yan. So para ma-clear out ang lahat, gusto ko ang feedback ay mula mismo sa inyo. Matatandaan, nung ginawa natin ito ng review ay nasa 10,000 plus pa lang yung total number of downloads nila. And then, mababa yung star ratings, nasa 3.8. At yun nga, doon sa review natin, kinikilala natin sila bilang isang loan shark at data privacy violators. Given na SEC registered po sila. So, halos lahat ng mga online lending app ngayon na lumabas sa Play Store ay SEC registered at yun yung pinagmamalaki nila na legit po sila at pwede po silang masandalan, pwede silang makatulong lalo na sa ating financial needs or pangangailangan natin ng pera. Pero alam niyo po na dito sa atin sa ating YouTube channel ay mayroon tayong sinusunod na 3 factors para ipakilala natin kung ang isang online lending app talaga ay totoong nakakatulong at totoong legit. Hindi po pwede na dire-diretso na lang tayong magrekomenda at magsabing legit dahil yun nga, rehistrado lang sila sa Securities and Exchange Commission. Mayroon pang dalawa, yung pagiging loan shark at yung nag-violate ng data privacy at yung panghaharas. Yun yung nakapaloob doon sa data privacy violation. So, si Easy Peso ba ay hindi na loan shark? Sa palagay ninyo, totoo kaya na bumaba yung interest rate nila at yung processing fee nila ay halos wala na pong sinisingil? At kumusta naman yung mga hinaharas ng mga nakaraan sa old management ni Easy Peso? Ngayon ba ay wala na kayong naranasan? Calling all the borrowers and old client, mga naka-experience na po with Easy Peso. Talaga bang easy ang pera or easy ang mangutang sa kanila? Please, hinihingi po namin ito para magawan din natin ng another update at siguro kung totoo nga na nag-adjust na sila at yung mission nila or yung vision nila ay para tumulong sa ating mga kababayan, pwede naman nating baguhin agad-agad yung ating review at pwede natin silang may recommend dito sa ating YouTube channel. Pero dito ang nilagay nila sa kanilang app ngayon ay ang kanilang binibigay na repayment period is 180 days and 120 to 180 days. Tapos ang monthly interest lang daw nila is 15%. Mayroon silang service fee na 25% to 9%. Totoo ba to? Si Easy Peso ay under pa rin po kay kahit na nagbago na ang management,
sa likod ng Easy Peso, si Credit Lending Corporation pa rin ang nasa likuran ng online lending app na to. Hindi ako agad maniniwala na nagbago na ng management. Yung image kasi ng Easy Peso noon ay hindi maganda. So kung halimbawa binili ito ng another management, or hindi ko alam kung ano ba ang plano nila na nakiusap sa atin na baguhin yung review natin. Para sa akin, hindi po ako kumagat doon sa actually gusto nilang mag-promote. Hindi po ako kumagat dahil hindi po ako convinced doon sa mga sagot ng aking katanungan, kasi hindi pa rin wala pa ring assurance na nagbago talaga sila. Di ba? So kailangan ko po ang feedback mula po sa mga naka-experience na pong umutang sa kanila. Ako kasi ayaw ko talagang i-try, ayaw kong subukan, ayaw kong malagay sa alanganin yung aking personal information. Alam naman natin, ang mga online lending app ay talaga yun. Mayroon silang ginagawang panghihigop ng mga personal information, at pwede nila yung gamitin. Pwedeng gamitin nila against sa'yo, pwede rin nila gamitin na uutangan ka nila sa ibang mga online lending app. Marami kasi mga online lending app ngayon na hindi na gaano kahigpit. Marami tayong natanggap na mga feedback na yung iba nga ay wala namang planong umutang pero nagkakautang sa ilang pindot lang ng kanilang mga ads at doon sa app nila. So kung ganoon, pwedeng mapahamak tayo sa pamamagitan ng pagbigay natin ng ating mga personal information na hoping na i-keep nila into place at hindi po maikalat sa ibang mga platform. Ang mga online lending app ngayon, lalo na yung mga collectors nila, ay gumaganti sa mga taong hindi nagbabayad. Ang ginagawa nila, yung mga personal information noon ay ginamit nila sa pag-utang ng ibang online lending app. Nagtataka yung iba, bakit hindi naman sila umutang sa ulan na yon, pero mayroong naniningil at dalang-dala yung pangalan ng ulan na nabanggit. So, mag-ingat po tayo guys, huwag po tayong basta-basta. Gaya ng palagi kong sinasabi, ang mga online lending app ay walang ibang habol at walang ibang purpose kundi kumita sa atin, magkapera. It's their business at isa din yan sa mga marketing strategy nila na kunwari nagbago na ng management, nagbago ng pangalan, at yung mga proseso pa rin nila ay pa rin, walang pinagbago. Yung pagiging loan shark, nandun pa rin. Malaki pa rin ang processing fee, mataas pa rin ang interest rate, at very short term pa rin ang kanilang repayment term or repayment period. So huwag po tayong maniwala agad sa mga ads na nakikita natin. Karamihan sa mga ads po ay hindi po totoo ang maaaring mangyayari sa real na computation ng inyong loan. Doon sa ads, ang liit-liit ng interest, pero pagdating sa actual na computation, wala na, hindi na totoo. Magugulat ka na lang. Ang laki ng babayaran ninyo, which is hindi talaga makatao. So again, I'm calling all my followers na naka-experience kay ePeso after siguro mga 6 months. Mga bago, siguro mga 1 month ago nag-start. 1 month ago ata or mga 2 months ago nag-start yung sabi nila na nagbago na ng management. Malay natin, baka totoong nagbabago or nagbago talaga yung computation at iba pang mga proseso nila at pwede natin may rekomenda dito sa ating YouTube channel. Anyway, shoutout sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe, usapang loan at online lending. Thank you very much sa aking mga subscribers at sa aking mga members. Hanggang sa muli po, abangan nyo po ang aming mga update pa sa iba't ibang mga online lending app na maaaring isa din kayo sa mga nagiging biktima nila at maaaring yung mga ulan na yun ay totoo nga nagbago na. So again, maraming salamat po at paalam.